Alleluia, 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 Alleluia. Nawa sa inyo'y manahan salita ni Kristong banal upang siya'y pasalamatan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumunta na naman si Jesus at ang mga alagad sa Jerusalem. Samantalang si Jesus ay naglalakad sa templo, nilapitan siya ng mga punong saserdote, ng mga iskriba, at ng matatanda ng bayan. Tinanong siya, anong karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito? Sumagot si Jesus, tatanungin ko rin kayo. Pag sinagot niya ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag? Sa Diyos ba o sa mga tao? At sila'y nag-usap-usap. Kung sabihin nating mula sa Diyos, itatanong naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sabihin nating mula sa tao, natatakot naman sila at baka kung ano ang gawin sa kanila ng mga tao. Sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kahit sumagot sila kay Jesus, hindi namin alam. Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginawa ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating pong Hesus Nazareno. Nasa ika-4 tayo na araw sa ating nobinaryo para sa ating kamahal-mahalang puso ni Jesus. At narito tayo sa tahanan ng pong Hesus Nazareno. Hindi lang na tayo ay magpupugay sa Kanya. Tayo ay maging kabahagi ng dakilang sakripisyo ng ating pong Hesus Nazareno. Nang ibig sabihin dito, ang puso ng ating Panginoon, hindi lang simbolo ng Kanyang dakilang pag-ibig, simbolo ito na dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, nag-alay siya ng Kanyang buhay upang tayo ay maligtas. Okay, itong mga Parisiyo, yung mga matanda ng bayan sa Israel, yung mga pinuno sa templo, hindi nila katanggap-tanggap ang Panginoon kung anong karapatan o kapangyarihan na ginawa niya ang Kanyang pagtuturo una sa lahat tungkol sa paghahari ng Diyos, ang Kanyang mga himala na Kanyang ginagawa na makakita ang mga bulag, makalakad ang mga lumpo.
magkaroon ng buhay ang mga patay at iba pa. Kaya ang ating Panginoon, gumawa kaagad siya ng isang tanong at sabi niya, sige, kung kayo ay makasagot sa tanong ko, sasabihin ko kung bakit ako gumawa ng ganito at anong karapatan sa paggawa ko ng ganito. At nasabi niya sa versikulo 30, dahil ang atin pong Ebanghelyo ay mula sa Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 11, verso 27 hanggang 33, sa versikulo 30, sinasabi niya, at ito po ay mahalaga, saan nagmula ang karapatan ni Juan, ibig sabihin si Juan Bautista na ating patron, upang magbinyag? Sa Diyos ba o sa tao? Ngayon kapag sabihin itong mga nangungulit sa Kanya, itong mga taong walang ibang ginagawa, kundi parang ikritika lang siya, sinasabi nila sarili nila, kung sabihin nila na mula sa Diyos, bakit hindi naman sila naniwala kay Juan Bautista? At kung sabihin, mula sa taong ginawa ni Juan Bautista, magagalit ang taong bayan at ang mga disipulo ni San Juan Bautista sapagkat si Juan Bautista ay isang tunay na propita. At bilang tunay na propita, nagsasalita ng katotohanan. Kaya sinasabi ng ating Panginoon sa versikulo 33, hindi ko rin sabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginawa ko. Pero ang ginawa ng ating Panginoon, kung atin pong tingnan, ay pagpapahayag una sa lahat ng tinatawag natin na otoridad o kapangyarihan. Sa salitang Hebreo, ang otoridad o kapangyarihan ay samakot. Pero dito sa ating Ebanghelyo, ang ginagamit po na salita ay koinoko na Grigo, exousia. Na ang ibig sabihin nito, exousia, kapangyarihan o kaninong otoridad ang nagbigay sa ng kapangyarihan. Na sa salin naman sa Latin na auctoritas. At itong exousia o kapangyarihan na ginawa ng Panginoon ay nagmula sa Ama. At sumasa Kanya ang Espiritu ng Diyos. Kaya kung atin pong tingnan, ang lahat ng ginagawa ng ating Panginoon, ang Kanyang pagtuturo at ang lahat ng mga kalakaran at ang mga himala ng Kanyang ginagawa ay ayon sa patnubay ng Espiritu Santo o Espiritu ng Diyos. Na para sa mga Hebrew, ito naman ay tinatawag nilang Ruach Elohim, ang Espiritu ng Panginoong Diyos. At bilang Espiritu ng Diyos na siyang pumapatnubay, na siyang gumagabay, na siyang nagbigay ng kapangyarihan ng ating Panginoon, hindi po dapat magtanong ang pinakaordinaryong mga tao nito kahit sila'y naituring na mga matatanda ng bayan o elders ng Jerusalem o kaya pinuno ng templo ng Jerusalem o dili kaya parisiyo na sila'y makapangyarihan dahil sila ay mga mayaman at sila ay nakaluklok sa makapangyarihang luklukan sa bayan. Ang sinasabi ng ating Panginoon na dapat sagutin muna nila itong ginagawa rin ni Juan Bautista. Kaninong otoridad na nagbigay ng una, pagtuturo si Juan Bautista at pagbibinyag sa pangitan ng tubig upang magbalik loob ang mga tao. Pero hindi sila sumagot. Sabihin din ng Panginoon, sabi, wala ring kwenta kapag magsabi siya ng totoo. Dahil hindi nga nila katanggap-tanggap si Juan Bautista na tinatanggap ng mga tao, lalo na siguro siya hindi tatanggapin. Ang ibig sabihin dito, kahit na may patnubay pa ang Espiritu Santo sa buhay natin, kahit na gumagalaw ang Espiritu Santo o ang Espiritu o diwa ng Diyos sa buhay natin, kapag walang pananalig, kapag walang panampalataya, hindi katanggap-tanggap
ang lahat ng bagay. Kung atin pong tingnan ang patnubay ng Espiritu Santo sa Lumang Tipan, ito ay nakasulat ng 70 times, 70 na beses. At sa Bagong Tipan, 183 times. Ibig sabihin, talagang napakalaki ang patnubay ng Espiritu sa buhay natin. Tama lang ang nagkaroon ng presentasyon noon si San Juan Pablo II sa isang kanyang sinusulat na encyclical noong 18 ng Mayo, 1986, na ang title ay Dominum et Vivificantem. Dominum, Panginoon, Vivificantem, nagbibigay buhay. Sapagkat yun yung espiritu ng patnubay, hindi lang siya Panginoon, siya'y nagbibigay din ng gabay at nagbubuhay at nagbibigay buhay at nagkaroon ng patnubay na kung saan ang lahat ng mananalig sa Panginoong Diyos dahil sa patnubay ng Espiritu Santo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat ang itinuturo ayon pa natin Panginoon ng Espiritu ay kung ano ang napakinggan ng Espiritu sa ating Panginoon at Kanya pong ginaganap ang lahat ng ginagawa ng ating Panginoon. Kaya noong tayo ay nagdiriwang ng Pentecostes, ng pagbaba ng Espiritu Santo, na siyang maging pagluwal ng sambayan ng Kristiyano o simbahan, ay siya ring pagtingin na ang bawat kilos natin, ang bawat kalakaran natin, ang lahat ng ating mga pagnilay-nilay, malaliman o hindi, ay may patnubay sa Espiritu Santo na siyang pumapatnubay sa buhay natin sapagkat siya ang Paraklito. Kaya itong ating pang-apat na araw sa ating nobenaryo sa kamahal-mahalang puso ng ating Panginoon ay siya ring pagtingin kaninong patnubay ba ang ating debosyon sa Kanya. Anong kapangyarihan ang siyang nag-udyok sa atin upang tayo'y magmahal sa ating Panginoon at magkaroon ng debosyon sa Kanyang kamalmahalang puso. Kasi kapag personal lang, ay mauwi lang tayo na magsuot ng eskapularyo o dili kayo magnubina, napakahaba na panalangin na nubina sa Pong Isus Nazareno at ang Kanyang kamalmahalang puso. Pero hindi ito tumatagos at tumatalima sa kaibuturan ng ating pagkatao kapag hindi natin tanggapin ang kilos at patnubay ng Espiritu sa ating buhay. Ang paggalaw ng Espiritu ng Diyos, ang Ruach Elohim. Kaya tama yung sinabi sa encyclical Dominum et Vivificantem numero 26, na hindi lang po ecclesiological, ibig sabihin pang simbahan, ang galaw ng Espiritu ng Diyos. Ang ating simbahan sa ngayon, kung paano man ito gumagalaw, ay tinatawag rin nating pneumatological. Pneumatological, ang Espiritu Santo ay siyang nagbigay ng kapangyarihan, ang siyang nagbigay ng gabay. Ang Espiritu Santo na siyang pumatnubay sa atin, ay siyang nagudyok sa atin na ganito ang ating pagresponde sa mga problema sa ating modernong panahon, sa mga problema sa loob ng mga tahanan at pamilya, upang ang lahat ng tao na nag-isip na maayos na ang pamilya at mayroong darating pa na magkaroon ng divorce law, at baka payagan pa kung ano pong mga gagawin pa na mga house bill ng ating pamahalaan. Hindi na ginagalang ang Diyos. Hindi na ginagalang ang Espiritu na siyang pumatnubay sa atin. Hindi lang na sinisira at binabaklas ang itinayo ng ating Poong Isus Nazareno na ating simbahan, na ating sambayanan, na tayo magkakaisa sa pagmamahal
At magkakaisa tayo sa isang panibagong bayan, panibagong mundo, na kung saan ang nasentro ay ang Diyos na siyang pumapatnubay sa atin. Ang Espiritu ng Diyos na siyang pumapatnubay sa atin, na gagawa tayo ng paraan para sa kapayapaan. Na gumawa tayo ng paraan upang tayo ay may malasakit sa ating kapwa-tao. Na tayo ay magkaroon ng habag at awa, gaya ng ating Panginoon na may habag at awa sa atin. Na tayo mamumuhay sa pag-ibig, at ang kultura at sining na ating ipinalaganap sa buong mundo ay ang kultura ng pag-ibig, na ang tunay na batayan nito ay ang ating pag-ibig sa Diyos. Sapagkat ang dakilang pag-ibig ng Diyos, hindi po magkaroon ito ng tunay na anyo kapag tayo'y hindi nagtatayo ng sining ng pag-ibig, culture of love, at saka buhay na mayroong kapayapaan o shalom o irene, sapagkat ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, Diyos ng kapayapaan, at ang kanyang Espiritu na sumasa atin ay Diyos na nagpapalaganap na mamuhay tayo sa pag-ibig. Ipahayag po natin ang ating pag-ibig sa Diyos sapagkat nagmamahal ang ating Panginoon sa kanyang puso. Palakpakan po natin ang Poong Hesus Nazareno na dahil sa kanyang mahalang puso, tayo'y pinalalahanan na dakila ang pag-ibig niya sa atin. Binayaran niya ng kanyang buhay sa atin. Ano naman ang ating katapat na responde o pagtugon sa kanyang pag-alay buhay? Ano naman ang ating debosyon na siyang pagresponde o ang ating pagtugon sa kanyang dakilang alay? Naway maalala lagi natin na riyan ang Espiritu kumikilos sa atin upang paano tayo gagalaw, upang paano tayo mabubuhay, at kung paano tayo mabuklod na isang sambayanang pinag-isa at laging nagkakaisa sa pag-ibig ng Diyos at gumagalaw at nagsasaksi at nagpapahayag sa patnubay ng Espiritu Santo, sapagkat hindi tayo pababayaan ng Diyos, sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos.